Hello people of the world, welcome back to my channel. And this is your first time, please don't forget to subscribe and like my video. Today guys, number one muna guys, disclaimer. I'm not giving you any advice on what to take ng vitamins o mga gamot pag kayo po ay nagka-COVID. So, the best thing you can do pag nagkasakit po kayo is call your doctor. So anyhow, no disclaimer po, no advice. Ito pong vlog na to is about yung aking daily routine na ginagawa ko nung paglabas ko sa hospital since the beginning. So, actually today guys, I'm in a good spirit. Kasi guys, mababa na yung oxygen na ginagamit ko. Bali 1.5 cc na lang, or sabi ng doctor ko, every 2 hours daw. Pwede ko na i-take out yung oxygen ko ng 1 hour o kaya 2 hours. And then, if I need it, I can put it back. So, ayan. So, abang nag-uusap po tayo or abang nagbablog ako, eto po yung aking oxygen. Nandito pa rin po yung machine kong isa. So, ayun. This is actually, pang ilang araw ko na ba? This is actually my, more than a month na po ako nakauwi. Almost magka 5 weeks na ako nakauwi. So, malapit na talaga na talagang, masasabi kong magaling na ako. Parang 95% na. Ayun. So, kaya ito naisipan ko i-share yung aking daily routine. So, number one, wala po itong, lahat po ng daily routine ko, wala po itong, kumbaga kung kailangan ito yung mauna o hindi. Hindi po. Ang isa lang po na talagang, I need to follow yung oras ng, pag-nebulize ko ng mga gamot na prescription na gamot na nilalagay sa nebulizer. So, eto na. Unang-unang ginagawa ko, every morning, pagising ko, ay umiinom po ako nitong hydro shot. Yan. Lapit natin ng konti. Yan. So, ito pong hydro shot ay nakakatulong sa aking cell na sa body ko po, na tinutulungan niya po na lumakas yung mga mahihinang cell nung, yun nga po, nagkasakit ako. So, yan. So, hydrogen water po ito. So, yan. And then, ano pa ba? Ang next naman is, ito every 6 hours kong ginagawa. Gumagamit po ako ng nebulizer. Meron po akong 2 prescription na ginagamit. Ito po, papakita ko sa inyo. Ayan. Una muna, ito po yung ginagamit ko. Albuterol. Ayan. Ginagamit ko po yan. Nung first 2 weeks ko, so parang every 6 hours ako dito. After po nito, after niyan, ito na po ginagamit ko, budesonide. Yan. Ayan po. Prescription po ito ng doctor ko. So, yan. Nakakatulong sa akin sa breathing ko yan. And then, sorry po. Natapon po yung mga vitamins. Ayusin ko lang sandali. Hold on lang po Hold on lang. Nahulog siya lahat. So, ayan. And then, ang next ko, after na after ko mag-nebulize, then, mag-breakfast na ako. Sa food naman, sa breakfast, wala namang pinagbabawal sa akin or anything. Actually, yung sinasabi sa akin ng mga doctor, even yung doctor sa hospital na eat more fruit, drink more, eat vegetables, kanyan. Yun nga lang kasi na wala kang appetite masyado. Pero ito na ako sa bahay, parang bumalik na yung 85% ko na 85% ko na appetite. So, ayun. Kaya, may tumatawag. Ano ba? New York. Okay. Anyways, hindi ko siya sasagutin. Ako po yung nagbablog. Okay. So, ito na. Saan na ba tayo? So, breakfast na po. So, after ng breakfast ko, inumin ko na yung mga vitamins ko. Ngayon, papakita ko lang muna sa inyo kung gaano karaming vitamins ang iniinom ko. Ayan. Ganito po karami everyday ang iniinom ko. Ayan po, kanyang karami. Ayan. So, mamaya, pag-end po ng video ko, iisa-isahin ko sa inyo, ano-ano yung mga vitamins, at saka, ano-ano yung mga supplement na iniinom ko. Mostly, na mga iniinom po dito is, ano po ito,
suggestion ng doctor ko sa akin. And then, pagtapos ko na po mainom yung mga vitamins ko. Kasi medyo mabagal ako uminom ng mga vitamins. Kasi yung mga iba sa kanila, guys, malalaki. So, yung pag malaki, parang kailangan may technique ka na hindi ka ma-choke yun. So, kailangan may water ka, and then, either you have the food o kaya banana, na kung for some reason na ka dyan, na medyo nahirapan ka, then you can eat the banana and then drink more water. So, ayan. So, after ko madrink yung so mag-wash up na ako, guys. Before, yung first week ko talaga, medyo mahirap kasi nandito lang, sobrang weak ng body ko na hindi ko talaga makaya kahit man lang tumayo. Hindi ko makaya. Yung dito lang, guys, sa bed ko, pag ganyan lang, hindi ko na kaya. So, this is my first and second week. Tapos, meron ako ditong commode. I don't know if I have a picture. So, lalagay na lang dyan yung mga picture. Kasi, parang gusto ko nakalimutan yung part na yun na talagang sobrang weak ako na talagang, alam mo, helpless ka. The good things, andito yung daughter ko tsaka yung husband ko. Yun, tutulungan nila ako. But now, improve na ako, guys. Nakaka-walk na ako sa bathroom, which dyan lang naman. Mga 5 step lang nandun na ako. Basta meron akong chair doon na uupuan ko para mag-wash up ako, brush my teeth and everything. And then, I can like clean up myself on my own, basically. So, that's a good thing. Isang bagay lang po ang isi-share ko dito. Yung isi-share ko naman is, ito po nakatulong sa akin. This is mouthwash po. Kasi minsan, before po talaga, parang tinitake for granted ko yung pag-mouthwash ko. Parang tuwing gabi lang ako nagma-mouthwash. Pero, ito po yung paglabas ko sa hospital kasi marami akong, nagkaroon ako ng mga sore sa mouth. Yan po yung nakatulong talaga sa akin. And also, parang naka-help din siya na bumalik yung iba kong, yung sense of, guys, yung taste. Parang bumalik din talaga, nakatulong talaga sa akin. So, yan is very important po. Suggestion din yan ng doctor ko. So, after that, pagtapos na po ako mag-wash up at medyo okay na ako. So, nag-do my exercise. I had my breathing. Well, actually, anytime nag-breathing exercise ako, meron akong ito. This is from the hospital. But, kung wala kayong ganito, kung walang ganito, pwede rin yung parang, kung halimbawa naiwanan ko sa room, pwede rin ganyan lang. Hold mo and then you count. Ganun lang. So, yun. Yun ang pinaka-importante, breathing exercise. So, and then after nyan, I try na mag-walk dito. On my first week talaga, second week, hindi talaga ako maka-walk. Kaya, kung makikita nyo dito, guys, papakita ko sa inyo. At meron akong chair dito sa room. Dati wala yan eh. Nilagay lang ng husband ko na para hindi lang po ako nakahiga rito ng the whole time. Para kung minsan tatayo ako para pumunta ako doon na para kahit dito lang ito lang kahit 1 step lang, 2 step lang, malaking bagay na na parang mag-move ka rin. So, yung mga first week, second week ko, hindi ako lumalabas ng room, dito lang ako sa gilid ng kama, ganyan. Kasi mabilis bumaba yung oxygen level ng blood ko pag naglakad ako o tumayo ako. Tsaka talagang mahina talaga yung body ko. Hindi talaga kaya. Wala pang powers. Ayun. And then, after ko nag-wash up na ako and everything, so exercise. So, lumalabas na rin ako doon sa patio namin. May picture ako na nag-sunbathing ako doon. So, usually, I stay there for 15 minutes lang. Kasi yung weather din, minsan mainit. Dahil, patapos na yung summer, pero mainit pa rin. Kasi kahit may oxygen ako sa labas, minsan, hindi ako parang nahirapan pa rin ako huminga. So, yun na yung mga ginagawa ko. Kaya rin ako nakaisip na mag-vlog na lang. Kasi at least ito, nakaupo lang ako. And then, masasabi ko rin, masishare ko yung experience ko ng, yung experience ko ng, nagkasakit ako na, hopefully, hindi nyo maranasan kung ano man yung nangyari. Pero, yun. Kaya dapat safe lang, be safe lang tayo palagi. So, So, ito na guys, yung final nitong vlog. Kasi ayoko nang paabain yung vlog. Gusto ko lang i-share lahat ng mga, para din to sa, sinishare ko lang yung aking mga, experience. At saka, yung mga vitamins. So,
This is not for everybody, as I'm telling you, kung kailangan nyo rin mag-consult sa mga doctors nyo. Pero yung mga ibang vitamins na nandito, ito po lahat sila, sa tray po. Papakita ko pa sa inyo kung gaano karami sila. Ayan po ang aking mga vitamins. Iharap ko sa inyo. Ito po sila yung one day, ito iniinom ko. Ayan. So, ito, ay, ba't pa ako punon po? Ito po lahat, guys, ang mga vitamins na iniinom ko yan. So, papakita ko sa inyo isa-isa, ha. Well, anong kira ba? Yung brand, yung mga brand, bahala na kayo. Well, basta yung brand okay lang. Papakita ko sa inyo. Kahit anong brand yan, okay lang. So, ito na. So, guys, ito na yung pinaka, ito na yung mga vitamins na tinitake ko everyday. Mag-start ako sa, eto kasing, pakita ko sa inyo, eto, yung ibang vitamins dito, or yung ibang mga ginagawa ko dito, kahit before pa ako magkasakit, talagang, umiinom na ako. For example, meron akong booster, immune booster. Eto guys, yung may CBD ako na immunity booster ko yan. Meron yung vitamin. So, dropper lang yan. Nag-drop lang ako. So, yan. Ito, lang yan. Ito talagang, even before pa ginagamit ko yan. So, ito. Tapos, nag-CBD rin ako. Full spectrum. So, ito nakaka-help sa akin ng nakakalma sa akin. So, meron akong vlog dito. Kung gusto nyo panoorin, panoorin nyo po. Ayun. And then, okay. Ito na yung mga vitamins ko, guys, na iniinom. So, number 1. So, most of this, kasi parang iniinom na rin talaga natin eh. Number 1 na iniinom ko, zinc. Ito, zinc 50 mg, milligrams. Minom ako niyan. Isa lang. Once a day lang. Tapos, next one ko is B12. Ayan, yung B12 ko. Pero ito guys, yung B12 na to, ito yung sublingual. Nilalagay siya under the tongue. Parang nagme-melt siya. Ilan ba to? Ilang milligrams to? This is 5,000 milligrams. So, medyo mataas. Ayan. Kasi ito yung suggestion ng doctor ko na I have to take 5,000. So, ayan. Ang sunod kong vitamins is, ano ba? Ito guys, nag-glutathione. So, ayan, nag-glutathione ako. So, yung glutathione ko is glutathione clinica. This is 300 milligram. So, I need at least 600. So, this is twice a day, morning and night ko iniinom. Kaya kung napapansin nyo, medyo gumaganda yung skin ko. So, ito rin kasi nakakatulong sa, sa vital support, yung parang, basta sa immunity mo, tsaka antioxidant. Ayan. So, ang next is, saan ba? Ang next ko na vitamins is, okay, eto guys, vitamin D3. So, yung vitamin D3 ko, eto guys, vitamin D3, ay, yan, basta vitamin D3, ang iniinom ko is 5,000 IU. I don't know. Basta yan ang iniinom ko, 5,000 IU yan. So, medyo mataas to sa regular na mga vitamins. Usually kasi 1,000 lang sila. Ito, 5,000. And then, of course, ito, vitamin C. Nag-vitamins ako. Ito. Yung vitamin C ko dapat 1,000 mg. Kaya lang, nagkakaroon ako ng acid reflex dito. So, minsan 500 na lang o minsan hindi ako masyadong umiinom kasi mostly naman din ng mga kinakain ko yung vitamins yung fruits ko puro may vitamin C, orange, iba-ibang fruits, lahat sila may vitamin C. So ito, yun. At the beginning talagang umiinom ako, kaya lang pag uminom ako nito kasi nga nag-acid reflux ko, umiinom din ako ng acid control. Yan, importante kasi sa akin importante yung ito kasi nagkakaroon ako ng parang, hindi naman chest pain, yung parang, basta parang meron kang parang hindi ka komportable. Yan. Ang next ko na vitamins, hindi naman to vitamins. Ito, dati ko pa to iniinom. This is for sa age ko. I'm on my 50s. So, this is Primrose Evening Oil.
So, ito naman, ito talaga, inito sinagis ng doctor ko. Talagang I'm taking this para sa hot flashes ko. So, ito kasi, hindi ako naiinitan. Parang maganda lang yung pakiramdam ko. Wala kang hot flashes. And then, also, sa mood swing ko din, nakakatulong. So, ito talaga yung mga regular kong iniinom. And then, what else? Ito guys, ito yung dalawang gamot na, itong dalawang vitamins na to. Siguro hindi nyo pa, bali ito lang yung bago sa akin na yan ng doctor ko talaga. Number 1 is quercetin. Ayan. I don't know if I said it right. Quercetin. Yan. So, ito, iniinom ko is, ilang milligrams ba to? This is 1,000 milligrams. So, I'm taking this, I need 2,000. Yun yung suggested ng doctor ko. So, I take 2 every day. 1 in the morning, 1 at night. And then, yung isa kong next one is, eto guys. Yan. Ito naman, ang tawag nila is, CoQ10. C-O-Q and then 10. I don't know if basta yan. Mega, actually, this from Costco. QQ10. So, itong QQ10 naman, I need 300 milligrams. So, 1 capsule is 100. So, I'll take 3. So, 1 in the morning, lunch, and then dinner time. So, ayan. So, yun na lahat yung mga, And then, meron ako mga supplement. Iba pang iniinom. Anyways, ito pa. Ito naman, sinuggest ng doctor ko sa hospital sa akin. Gel, ang tawag dyan. Gummy bear. So, ayan. Some buccal black elderberry. Ayan. Ayan. So, ito, it comes up. Meron din itong, actually, ito is liquid. Pero, yung ginagamit ko is yung, what you call this, gummy bear. Yun, yung gummy bear. So, actually, meron ako isa dito. Ibang brand naman. Ito. Ayan. Elderberry. Ayan, guys. Last na lang siguro. So, ito mga extra lang to na sinuggestin to ng isang doctor ko sa from the hospital. Ito masarap eh. Lalo na kung medyo gusto mo ng konting asim sa mouth. Kaya mas gusto ko yung gummy. And then, isa pang, ano pa ba? Isa pang, isa to ba sa mga iniinom ko? Ito, raw honey. Yan. So, nagpadala sa akin ito. Nurse na kaibigan ko from LA. Tita Agnes, thank you so much. Isa pinadala mo sa akin. Ito guys, may kasama pa tong tea. Elderberry tea. So, this one, naubos ko na. So, mag-order na lang ako ulit. So, ito, tablespoon. Ating every morning. So, grabe, wala naman kasi akong hindi ako diabetic. So, kahit na, kasi raw sugar. So, organic pa. So, yun, nakakatulong. Ayan. Nagiging malakas ako. Yun, ano pa ba? And then, ito. Pakita ko lang. Alkaline water. As much as possible, nag-take ako ng at least, kasi isang ganito guys, 1 liters. Hindi, 1 liters nga. 1 liter to. So, at least, tinatry ko yung best ko na uminom ng at least 2. And then, pinipilit ko 2 or 3. 2.5 yan, ininom ko. And then, isa pa sa, ng doctor ko sa akin, since, nung paglabas ko sa hospital, nag-lose ako ng weight, sobra, 15 pounds. So, kailangan ko ng protein. So, meron akong protein shake, ayan. Iniinom ko. Nakakatulong din kasi kung sometimes parang, yun nga, yung appetite ko wala masyado. So, hindi naman replacement. Basta pandagdag lang. So, iniinom ko to. Parang at least kahit isang araw, isang ganito iniinom ko. Ayun. Kaya meron ako dito marami. Maraming mga drinks dyan. So, ano pa ba? So, yun lang.
ang aking mga I hope na makatulong din sa, hindi naman makatulong. So, magkaroon din kayo ng idea, pero it's better to, yung mag-ask kayo sa doctor nyo kung ano talaga yung kailangan nyo. Anyhow, kaya ko, kasi guys, wala akong masyadong magawa sa bahay. Hindi ako pwedeng gumalaw. Kasi pag gumalaw ako, hindi ko pa masyadong kaya. Hinihingal pa ako. But, what I can say is, I'm definitely getting better. I would say 95%. Konting-konti na lang. Medyo weak lang. But, yung mga numbers ko is, nag-stabilize na. Like, yung oxygen, oxygen, level ng blood ko, pag nag-stabilize na. So, hopefully, yung susunod na blood ko is, hindi na ako nag-oxygen. Kumbaga, tanggal na lahat. Totally, I'm gonna be breathing on my own. So, malapit na yon. So, thank you guys for watching, and God bless you all. And, see you in my next vlog. God bless. Bye!